So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. Okay, once again, this is Linyada ng Mamay and nandito ulit tayo upang sumagot at magbigay ng kasagutan sa inyong mga bawat katanungan na inilalagay dyan sa comment section. So mga kamanok, priority ko po na palagi sagutin, bisitahin, tingnan, alamin kung ano po yung inyong mga itinatanong sa araw-araw. Kaya mga kamanok, ano po, if ever na meron kayong katanungan pagdating sa mundo ng pagmamanok, andito po ako at willing po akong pag-usapan yan. Kasi di ba, hilig natin manok eh. Hilig natin pag-aalaga ng manok at napakasarap nitong pag-usapan. Sabi nga nila, ito po yung usapin na halos parang walang katapusan. Di ba? Buwisita ka lang sa isang backyard, napakarami ng kwento. Okay, pagdating sa breeding, sa antibiotic, sa pasyalan, lalo na sa pasyalan, napakaraming kwento dyan. Anyway, so much for that. Huwag natin ito masyadong patagalin. If ever na nakapag-subscribe naman na kayo, nakapag-like at nakapag-comment na rin ng sarili mong katanungan, simulan na po natin ang ating sagutan sa pagkakataong ito. Okay, so ang una pong katanungan ay galing kay Maeng Sumahit. Ayan, so idol, bakit huminto pag-iitlog ang pulit ko? Ano ang dahilan? Okay, so nasisilip kong dahilan dyan is dalawa lang. Bakit humihinto ang pulet o ang isang inahin sa pag-itlog? So, ang unang dahilan po mga kamanok kung bakit po humihinto sa pag-itlog, possible na stress po sa panahon. Okay? Kahit brood hen po yan, kahit matagal ng nangingitlog yan or matanda ng inahin na nangingitlog or pulet, po pwedeng huminto ng pangingitlog kapag may problema sa panahon, sa klima. Sabihin natin biglang umuulan o panay-panay ang naging pag-uulan, lumalamig ang panahon, possible huminto na po ng pag-iitlog yan. Okay, yun po yung dahilan. Lalo na kung mahangin, pag mahangin po, ayaw pong umitlog ng mga inahin kapag mahangin. Ang gusto po nila, control po yung init doon sa kanilang, sabihin na nating breeding pen, okay, doon sa kanilang lugar. Ano po pwede natin gawin kapag huminto ang inahin, ang pulet o brood hen ng pangingitlog? Tapos medyo malamig yung klima. So naglalagay po tayo dyan ng bumbilya o ini-extend po natin yung init para lamang po mapanatili natin yung pangingitlog ng inahin. So yung body heat po kasi sa loob ng katawan ng inahin, nawawala po yun pagka malamig o lumalamig po ang klima. Kaya po naglalagay tayo ng bumbilya para po yung init, yung body heat manatili at magdire-diretso po yung pangingitlog ng isang inahin. Pulit man yan o maedad ng inahin, makakatulong po ito. Okay, unang dahilan po kung bakit po tumitigil dahil po sa klima. Dahil po sa paglamig ng panahon kasi bumababa po yung body heat ng inahin. Okay, so yung pangalawa pong dahilan naman is baka po na-stress po yung inahin dahil sa nakita mo na nangitlog ng isang beses, inilagay mo na kaagad sa breeding pen. Okay, anong tendency? Dahil nga po baguhan pa lang siyang nangingitlog, nandoon yung tandang, so mai-stress po yung inahin, yung pulit mo dahil once na inilagay mo yan sa breeding pen, hahabulin po yan ng tandang dahil nga po yung tandang mataas ang testosterone level, pag nakakita siya ng inahin, possible talaga gusto niyang mag-breed agad. Okay, so ang tendency ng inahin na sa halip na mangitlog, yung ilinalagay mong nangitlog na pulit, is mai-stress po ito. Okay? Mai-stress po ito dahil hahabulin yan eh. Mapapagod. Hihingalin. Minsan nagkakasakit pa po yung ibang mga pulit pag first time nilang ilagay sa breeding pen. Okay? So, so titigil po talaga ng pangingitlog yan. Bakit po? Nandoon po yung alam mo yun, yung nagulat po yung inahin. Nagulat, tapos yung nanibago. So, magbabago po yung yung emosyon. Okay? Yung emosyon ng inahin, magbabago, magkakatroma, sa madaling sabi, magkakatroma, at hindi na po ulit yan iitlog. Iitlog man yan, matagal na uling panahon or after a month, okay? Para maiwasan po natin yon, ang magandang gawin niyo po, hayaan niyo munang mangitlog yung mga pullets ninyo hanggang sa yung mga pullets ninyo, pag hinahawakan niyo po sa likod, kusa na pong bumubuka yung kanilang mga bagwis and ready na po yun sa breeding. And pagdating sa breeding, huwag niyo po kaagad isasama. Ilagay niyo po muna halimbawa sa isang 3x3, okay, yung inahin, para bang pinafamiliarize niyo muna yung inahin doon sa tandang.
Okay, lalo na kung yung tandang is medyo may edad na, 3 years old or 4, talagang may stress po yan. Okay? So, mga kamanok, hopefully, nasagot ko po yung dahilan kung bakit po humihinto ng pangingitlog yung pullets ninyo. Okay? So, maliwanag tayo dyan mga kamanok. So, proceed tayo sa susunod na katanungan. Ito galing kay Jefferson Remigio. Idol, ano po ba ang pinakamagandang gamot sa halak ng manok kasi di na natanggal ang halak ng manok ko? Okay, so mga kamanok, medyo mahaba-habang usapin din tong halak. Pag halak po kasi, ito po kasi medyo tumagal na po itong sakit. Sigurado ko hindi nyo po ito napansin. Yung manok ninyo nagkasipon, hindi nyo ginamot. Yung manok ninyo lumipas ang ilang linggo, ang ilang buwan, hindi nyo ginagamot hanggang sa nawala yung sipon at isang araw napansin nyo na lang biglang tumutunog na yung dibdib at yung likod. Saka lang kayo na alarm nung biglang halak na po yung naging sakit ng inyong alaga. Pero kung sipon-sipon lang, hindi nyo po ito bibigyan ng pansin. Yun po kasi yun Yung first stage po ng sakit, sipon. Tapos pag nawala po yung sipon, ng matagal na panahon, lilipas siya ng ilang buwan, ilang linggo bago magkahalak. At pag nagkahalak, medyo second stage na po ito ng respiratory disease. Problema sa kanilang dibdib, sa kanilang baga. Ngayon, pag halak na po, asahan nyo po na possible 7 days po ang gamutan nito or higit pa. Okay? So, kapag ganyan pong halak, yan po ay meron na pong malagkit na laway dito sa pinaka-windpipe or trachea ng manok. May butas po yan dito, yung parang Adam's apple na ganito, medyo malaki po yung butas. Yun po yung labasan ng hangin. Pasok-labas ng hangin, doon po nanggagaling at doon po lumalabas-pasok. Ngayon, pag po yun ay barado ng malagkit na laway dahil sa halak, yung po ang pinagmumulan ng halak, kung bakit po tumutunog, yung sound na naririnig po, yun ang nagsasabi sa inyo na may halak yung manok. Ngayon, yung pong malagkit na laway na yon, hindi po kaya mismong ilabas ng manok. Okay? Kung sila lang mismo ang gagawa. Ang manok po, hindi po sila nakaka-split o nakakapaglabas o nakakapagdura ng plema. Hindi kagaya ng tao, pwede po natin itong i-spit para po mailabas, mabawasan yung infection. So, sa tulong po natin, ano pong gagawin? Lalabas po natin yung pinaka-trachea niya, lilinisin po natin ng Bactidol na may cotton buds. Kuha kayo ng cotton buds, so sa Bactidol, lilinisin nyo po at aalisin yung malagkit na laway dito sa trachea ng manok. Pag nalinis nyo po yon, at that moment, mapapansin nyo na mawawala. Mawawala na po yung tunog. Yung halak, mawawala po. So, ang gagawin nyo po dyan, after nyo pong malinis, maalis po yung malagkit na laway, magbibigay naman po kayo ng antibiotic for 7 days. Okay? Kung naririnig nyo, halimbawa, kinabukasan, ay, may halak na naman, tumutunog na naman. Repeat process lang po. Linisin ulit yung pinaka-trachea, bigay ng antibiotic. And advice ko po mga kamanok, bago nyo po ito gawin, dapat wala po munang kain yung manok. Mas maganda early in the morning, around 6 a.m. or po pwede rin sa hapon, around 5:30 or something na around 4 p.m. Basta bago kumain. Kasi hindi pwedeng gawin pag may pagkain o nakakain na kasi baka hindi po magtunaw. Medyo stressful po kasi yung proseso pero ito po yung makakatulong sa kanya upang maging maayos, maging healthy, maging masigla po ulit. Sana po mga kamanok, huwag nyo na pong hayaan pa na dumating sa halak ang sakit ng inyong mga alaga. Pag napansin nyo po na medyo nanamlay sa pagkain o may sakit na yung manok, may sipon, o may nararamdaman, mainit na po yung paa, o yung kanilang ipot, hindi po maganda, magbigay na po kaagad kayo ng antibiotic. Kasi yung halak po talaga, medyo stressful na po yan sa manok Plema na po yung yung nandito sa kanilang lalamunan, kaya po tumutunog yan. Pansinin din niyo po, pansinin niyo din po yung katawan ng manok kapag may halak, hindi po agad tumataba. Okay? Kalaunan, pag hindi pa po yan naalis ka agad, pinabayaan niyo yung halak, di na po papasok yung sampaga o yung canker na tinatawag. Yung magkakaroon na po ng keso dito at mas mahirap na po yun na pagalingin, bigyan ng antibiotic, napakatagal na po. Talagang ang manok ninyo ay mangingitim na po kapag kumakain, umiinom, or kapag gumawa ng konting activities and exercise, di na po nangingitim. Yan po yung mga sakit na napabayaan. At pagdating po sa pasyalan, possible tayo, uuwi po tayong malungkot palagi.
kapag ganyan na po yung ating mga alaga. Yung iba sa mga farms, inia-out na po yung ganyan. Yung may halak na hindi nagamot, na nagkakangkar, na nagkasampaga, inia-out na po. Kasi nga po, yun nga pong mga healthy na manok, sabi nga po nila, yung nga pong mga healthy na manok, hindi mag-enjoy sa pasyalan, paano pa po yung mga ganyang sakitin. Kaya mga kamanok, hanggat maaari at mahal nyo po ang inyong mga alaga, nandito po ako. Handa ko po kayong tulungan sa kahit na anong paraan. Okay? Kung talagang gusto po ninyong maging maayos muli, nandito po ako. Okay? So sa mga magtatanong, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin po dyan sa ibaba. Muli, this is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.